yung magsalita siya ng ganyan, magpahayag siya ng ganyan, parang napapalagay ang loob ko, fight pa rin ang kanyang mood, fighting mood pa rin siya. So, hindi siya magpapasailalim sa jurisdiction ng ICC, hindi niya ito kinikilala. Classic Duterte talaga yan. Bukod pa dyan yung mga closing statements niya, perpetually siya nasa serbisyo at nakikiisa sa atin. Again, na both bittersweet yan para sa atin kasi wala nga siya, tuloy pa rin ang laban niya. Siya pa rin ang Rodrigo Duterte na nakilala natin, naging presidente natin at minamahal ng milyon-milyon ng mga Pilipino. Patungkol dito sa ICC at dating Pangulong Rodrigo Duterte na posible ring may connection din kay Vice President Sara Duterte kasi may mga individual ngayon, mga senador at ilan pa siguro na ngayon lang nagvo-voice out nung tinanong din sila, ngayon lang din sila nagvo-voice out like doon sa proseso po bago pinadala ang dating Pangulo sa ICC ay dapat dumaan muna sa ating mga local courts at itong mga individual na to hindi mga nakalinya sa mga Duterte po. Ano po ang masasabi nyo dito? Ito ba'y hakbang din nila dahil nakikita na nila though nauna ito kaysa sa mismong pronouncement ng pangalawang Pangulo pero alam naman natin malakas talaga ang pangalawang Pangulo sa kanyang mga rating sa mga nakalipas. Nakikita nyo po ba na may kaugnayan ito at kayo ba ay talagang nagtataka rin bakit hindi sila nagsalita habang sinasabi ni General Torre noon na hihilahin kita during that time po, attorney? Totoo yan. Nag-react nga ako dun sa mga naririnig ko na ganyan at sinasabi na ay dapat daw dito ang paglilitis, dapat daw, ang dami. Nung time na kinuha si former President Rodrigo Duterte, ang mga kino-quote nila ay yung mga batas na nagsasabing, pwede naman yan, pwede yan paalisin, may section 17, may section ganyan. Tama yun, tama yung pagkakuha, tama yung pagpadala sa kanya sa Hague. Sa akin, tumataginting ang katahimikan na yon, hindi sila nagsalita nung pinadala nga si PRD sa Hague. Ngayon may mga oo dapat dito yan kayo. Bakit pag si PRD ganyan? Bakit ang sinasabi ninyo or tahimik lang kayo nung si PRD ang kinuha? Nasaan yung dapat dito ang yung mga nagsasalita ng ganyan ay mga senador. So, because it is a collegial body, kailangan nilang magsabi na pag senador, gayon pa man, irerespeto namin ang ICC, ang jurisdiction yan. Walang ganun. Pag sinabi mong dito yung paglilitis, hindi mo muna i-respetuhin o hindi mo muna susundan yung arrest warrant na yon. I-delay mo yan dahil paiiral mo yung soberanya ng bansa. Hindi pwedeng mamangka ka sa dalawang ilog na nire-respeto mo yung ICC pero mag-i-insist ka muna ng paglilitis kasi the ICC doesn't care about our sovereign laws. Wala silang pakialam sa mga internal natin na na ICC ang respeto ninyo, lalong-lalo na di naman kayo partido. So napaghahalataan lang po yung hypocrisy dito na bakit suddenly meron na kayong ganyan? Masyado bang malapit? Kasi senador na yung mga natitira dito. Senador na ang posibleng mapadala dun sa Hague. At nakakataas lang ng dugo. Pero totoo yan. Suddenly meron na silang kabig. Tsaka na-expose po, attorney, sa kanilang mga pinaninindigan itong si Senador Bam Aquino ng siya bakit ipinadala doon talaga ang dating Pangulo. Ngayon, binabash siya ng mga possible mga supporter din ng Dilawan. So, ang nakakaano dyan is, maganda yung timing kasi ng pagdeklara ni VP Inday ng leadership niya, hindi na porous yung borders between yung DDS at saka yung mga Dilaw and so on. Pero nung time na nagsasalita si Bam, ang tingin ko, meron pa siyang impression na kaya pa niyang maghatak ng boto or suporta doon sa kabilang kampo, which is us.
So kami, yung kampo ng DDS, baka sakaling makahatak siya. Kasi sa ngayon, based on my own personal experience at sa live vlogging na ginagawa ko, maraming tumatawid na nanggagaling sa panig nila at lumilipat at nagdedeklara, kakamping ako pero iboboto ko si VP Sara. So, nakakaila na yan at posible na nakita nila yung trend na yon at gusto nila sanang pigilan or gusto nila sanang gamitin yung mga strategiya na gano'n baka sakaling makakurot dun sa dami ng DDS at maitawid nila dun sa panig nila. So, magpapakyut, magpapalapad ng papel, magpapamukhang suportado niya na wag dadalhin yung mga allies ng DDS abroad. Pero too little, too late na. Pagdating talaga sa social media, ang hahaba ng memories ng mga tao. Hindi madaling makakalimutan yung kanilang pagsuporta sa pagkuha ni Tatay Digong. Opo, napag-usapan si former President Rodrigo Duterte. Malapit na po yung tinatawag na confirmation of charges sa kanya. Pero meron siyang inilabas na waiver at hindi nga siya makikisar, hindi siya dadalo dito, either personal or kahit sa virtual. Nabasa nyo po ang siguro itong kanya pong naging pahayag. Ano po yung masasabi nyo po rito? Kasi ang kanyang iginigiit dito na kaya hindi siya makikiisa dito ay dahil hindi niya kinikilala ang jurisdiction nga nitong ICC laban sa kanya. Alam niya, kumbaga, na in one sense, um, masaya ako, although tempered yung saya na yun dahil syempre nakakulong siya, no? Masaya akong nakita na yung Rodrigo Duterte na palaban, andyan pa rin. Worried kasi kami, hindi natin siya nakikita, hindi natin alam ang state ng kanyang kalusugan. Pero yung magsalita siya ng ganyan, magpahayag siya ng ganyan, parang napapalagay ang loob ko, fight pa rin ang kanyang mood, fighting mood pa rin siya. So hindi siya magpapasailalim sa jurisdiction ng ICC, hindi niya ito kinikilala. Classic Duterte talaga yan. Bukod pa dyan yung mga closing statements niya, perpetually siya nasa serbisyo at nakikiisa sa atin. Again, na both bittersweet yan para sa atin kasi wala nga siya, tuloy pa rin ang laban niya. Siya pa rin ang Rodrigo Duterte na nakilala natin, naging presidente natin at minamahal ng milyon-milyon ng mga Pilipino. So, mahalaga yung kanyang statement to establish ito ngang hindi niya kinikilala ang International Criminal Court. So kahit anong klaseng appearance, di na niya gagawin. Maging virtual or in person, karapatan naman niya kasi to be there. So bilang karapatan, ang karapatan po ay nawe-waive basta siya po ay nakapagdulog nito sa kanyang abogado. So in this case, again, i-reiterate ko, nakakatuwa na lumalaban pa rin siya, nakakalungkot na kailangan niyang lumaban sa loob. Pero siya pa rin si Tatay Digong, siya pa rin yung tatay natin, yung tinatawag nating Tatay Digong na nagserbisyo very proudly dito sa Pilipinas at pinasasalamatan ng ilang milyon. Nakakalungkot pero nakakatuwa at the same time. And may bearing ito, may bearing ito kasi kahit tumuloy yung proceedings, forever nang nakatala yan sa kasaysayan at sa official documents yung kanyang hindi pagkakakilala. Kahit ano pa ang gawin sa kanya, hatulan siya, i-dismiss yung kaso, andyan yan, natuloy-tuloy yung kanyang paglaban. Opo, gaano kabigat para sa iyo itong kanyang sa unang part ng kanyang pahayag no na iginiit niya rito na walang jurisdiction ang ICC sa kanya and sabi pa niya dito I am a Filipino citizen forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of national sovereignty. My kidnapping was facilitated by the Office of the Incumbent President of the Philippines
with a plane specially chartered for this purpose, attorney. So, ang ginagawa niya ay he makes it of record, both for the ICC at for Philippine courts. Right now, immune si PBBM from suit. Pero yung possibility na siya po ay panagutin sa kanyang pagsang-ayon o partisipasyon o pagiging co-conspirator sa pagkuha kay PRD at pagdala nito sa Hague. Kumbaga, na nagiging official. It is part of the record. It is part of the historical record na now. But in addition to that, ito ay babala na pag hindi na presidente si BBM, maaari din siyang i-hold accountable. Maaari din siyang kasuhan, maaari rin siyang makulong. So, may laman yan. So, hindi lang ICC ang audience niya kasi dito. Audience din niya ang Pilipinas. Audience din niya ang presidente ng Pilipinas. At sana maintindihan ng Pangulo kung ano ang repercussions ng ginawa niya. Opo, at ang sabi pa rito, no, parang nabigyan din siya sa mahabang panahon, nabigyan siya ng tsansa na makapagsalita at dito pa lang kung babasahin mo yung kanyang kanyang statement, siya talaga, hindi kagaya yung sa yung mga nagiging tagapagsalita na iba yung sinasabi niya sa sinasabi din minsan ng Pangulo, parang sarili niyang opinion. Ito talaga mapapansin natin na ganito siya, no? Like dito rin sa pinaka-last din niya, nabanggit po niya dito, attorney, sabi niya, I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Lagi niyang inuulit din ito kahit nung pabiyahe pa siya noon doon sa The Hague, tapos yung pang-last niya sa dialektong Cebuano, Bisaya, kaninyo ako magpabiling sulugoon, kumbaga utusan sa lahat, no? Ano po ang comment niyo rito? Nung binabasa ko, pasensya niya, medyo emotional kasi ito. Magaling talaga si dating Pangulo na to speak to the heart. Kumbaga, nakikinig ang puso namin. Nanggagaling din sa puso niya yung kanyang saloobin dito. Parang sinasabi niya, how do you call this? Ayaw niya kasi na ilang beses niyang pinasabi yan kina VP, kina Kong Pulong, na huwag kaming mag-aaksaya, huwag tayong mag-aaksaya ng ating resources na umaasa sa kanya in the hopes na makikita siya and all that. Yung mga ayaw niya kasing sinasagabal. But he remains, pero ang tingin niya sa sarili niya ever since, bilang isang public official, bilang opisyal ng gobyernong Pilipinas, siya ay tagalingkod, siya ay naglilingkod. Ang existence niya ay dinedicate niya sa serbisyo ng mamamayang Pilipino at pinapaalala lang niya yan sa atin. Wala siya sa ating piling pero ramdam na ramdam. Para tong alam niya yon, dahil matagal na natin siyang hindi naririnig, hindi nakikita, hindi ito parang umabot parang nag-reach out siya galing sa loob ng kanyang selda at naantig pa rin niya ang damdamin natin, naparamdam niya. Kumbaga, hindi nawawala si Tatay Digong, andyan pa rin siya, ang puso niya nasa atin. So, yun yung very emotional takeaway ko sa kanyang linyam. Opo, ma'am, siguro bilang panghuli na lang sa mga naging ganap ngayon dito na pag-uusapan natin yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, and at the same time itong very emotional na pahayag din ng dating Pangulo. Ano na lang po ang inyo pong mensahe sa sambayanang Pilipino sa mga pangyayari ngayon? May consequences lahat. Magbigay ka ng serbisyong totoo, magbigay ka ng maayos na serbisyo, bumabalik sa iyo pagmamahal at pag-angat ng estado ng Pilipinas. Kapag pinabayaan mo,
kapag ikaw ay nambudol, pag walang serbisyong lumalabas, bagkus ay nakikita ang pagnanakaw, kaliwat kanan, o ang kahinaan ng liderato, may consequences din po yon. Ito yung masasabi ko lang, wala pong exempt from the law on consequences. Kung kaya makikita ninyo, kitang-kita ang ebidensya kung sino yung minamahal at kung sino yung gustong mawala na sa serbisyo. Mabait ako today. So, yun lang po ang mensahe natin. These are all natural consequences. Yung pagmamahal, consequence yan. Batikusin man ang mga loyal, batikusin man ang following o ang mga gustong bumoto kay VP Inday Sara, batikusin man ang pag-alala at devotion kay PRD, ito po ay consequence. Ito po ay resulta. May nakita, may naramdaman, may benepisyo sa kanilang serbisyo. Pero doon sa mga walang dinulot na serbisyo, doon sa mga nagnakaw, may consequence din yon. At buti sana kung selda lang yan. Ang mahirap ay ikamuhian ka ng kasaysayan. So, alaala lang, sa darating na halalan sa 2028, nag-umpisa na po ang kampanya sa deklarasyon ni VP Inday ngayon. Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo.